Luke. Magandang umaga po mga kapatid at magandang umaga po sa ating Panginoon. Request lang po, dito na po tayo sa harap magsiupo upang mas maganda pong tingnan. Dito po muna tayo. I-occupy po natin yung mga upuan sa harap. Marami pong salamat. Tayo po ngayon ay dumako po sa pag-aaral po ng ating ng salita ng ating Panginoon. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang paksa number 39 o ika-39 na paksa. At ang pamagat po nito ay kalinga sa gitna ng kabagabagan. Ang salitang kabagabagan po ay ito po yung ating mga pinagdadaanan, yung mga iniisip po natin, yung mga dalahin natin, yung mga problema, ganyan. Yung mga pinaparanas po sa atin ng Panginoon na alam po natin na ito po ay kaakibat na po ng ating buhay at na wala pong isa man sa atin ang hindi dumanas sa mga ganitong mga pagsubok o sa anumang mga isipin. Pero pasalamat po tayo dahil sa lahat po ng mga pinagdaanan natin ay hanggang ngayon narito po tayo, matatag, malakas, at patuloy na nagpupuri sa Panginoon. Ang ating pong text ay dito po matatagpuan sa Awit chapter 6. Awit chapter 46 kamo pala. Tama. Awit chapter 46 verse 1. Umpisa po natin sa verse 1. Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagamat ang lupa ay mabago at bagamat ang mga bundok ay mga glipat sa kalagitnaan ng dagat. Verse 3. Bagamat ang tubig niyaon ay nagsisihugong at mabagabag, bagamat ang mga bundok ay nangangauga dahil sa unos niyon. May isang ilog na ang mga agos ay nagpapasaya sa bayan ng Diyos sa banal na dako ng mga tabernakulo ng kataas-taasan. Ang Diyos ay nasa gitna niya. Siya ay hindi makikilos. Tutulungan siya ng Diyos na maaga. Ang mga bansa ay nangagkagulo. Ang mga kaharian ay nangakilos. Inihiyaw niya ang kanyang tinig. Ang lupa ay natunaw. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin. Ang Diyos ni Jacob ay ating kanlungan. Kayo parito, inyong masdan ang mga gawa ng Panginoon kung anong mga kagibaan ang kanyang ginawa sa lupa. Kanyang pinaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kanyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga karo ng apoy. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo ako. Kilalanin ninyo akong Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumasa atin, ang Diyos ni Jacob, ang ating kanlungan. Yun po yung ating teksto ngayon kung saan ang naging halimbawa nga po ay ang ating pong tatalakayin ay ang kabagabagan kung saan ang ating pag-aaral nga po ngayon ay katulad nga po nung nabanggit ko kanina na sa mga pagsubok na dumarating sa atin, kailangan po natin ito'y tanggapin dahil ito po yung isa sa mga kalooban ng Panginoon na tayo po'y dumanas ng ganitong mga pagsubok upang ating katatagan ay mapag-ibayo at nakahanda po tayo pagdating po ng panahon na kung saan ay dumanas pa tayo ng mga kapighatian sa buhay na
higit pa rito sa mga dinaanan natin ang darating. At ayon po yun sa salita ng Panginoon. Meron pong halimbawa dito sa teksto po natin, dito po sa Pangalawang Hari, chapter 18, verse 3 hanggang verse 7. Ganito po ang sabi. Ito po ay kasaysayan po ni Haring Ezekias noon. Nung siya ay mailuklok na bilang isang hari, na ito po si Haring Ezekias ay isa sa mga apo ni Haring David. Sabi po, at siya ay gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ni David sa kanyang magulang. Talon po tayo sa verse 5. Verse 5. Siya ay tumiwala sa Panginoon ng Diyos ng Israel at anupat nang mamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Juda o sa mga nangunaman sa kanya. Sapagkat siya ay lumakip sa Panginoon, siya ay hindi humiwalay ng pagsunod sa kanya, kundi iningatan ang kanyang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moses. Verse 7. At ang Panginoon ay sumakanya, saan man siya lumabas, ay gumiginhawa siya. At siya ay naghihimagsik laban sa hari ng Assyria. At siya ay nanghimagsik laban sa hari ng Assyria at hindi niya pinaglingkuran. Yun po. At dito po tumalo po tayo sa verse 29. Ganito ang sabi ng hari, huwag kayong dayain ni Ezekias sapagkat hindi niya kayo maliligtas sa kanyang kamay. Ito po yung hari ng Assyria ang nagsasabi po nito, ito po yung pagbabanta po sa kanya. Ito nga po yung sabi niya, ganito ang sabi ng hari, huwag kayong dayain ni Ezekias sapagkat hindi niya kayo maliligtas sa kanyang kamay. Verse 30 hanggang 31. Ni pagtiwalaan man kayo ni Ezekias sa Panginoon, na sabihin, walang pagsalang ililigtas kayo ng Panginoon at ang bayang ito ay kanyang maibibigay o mabibigay sa kamay ng hari ng Assyria. Huwag ninyong dinggin si Ezekias, sapagkat ganito ang sabi ng hari ng Assyria, makipag-ugnayan kayo sa akin at labasin ninyo ako at kumain ng bawat isa sa inyo ng bunga ng kanyang puno ng ubas at ang bawat isa ng bunga ng kanyang puno ng igos at uminom ang bawat isa sa inyo sa tubig ng kanyang sariling balon. Okay po. At patuloy po tayo magbasa sa chapter 19, verse 6. Babasahin ko lang po yung kwento. At sinabi ni Ezekias sa kanila, ganito ang inyong sasabihin sa inyong Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot o huwag kang matakot sa mga salita na iyong narinig at ipinanunungayaw sa akin ng mga lingkod ng hari ng Assyria. Narito ako'y naglalagay ng isang espiritu sa kanya at siya ay makakarinig ng kaingay at babalik sa kanyang sariling lupain at aking ibubuwal siya sa pamamagitan ng tabak sa kanyang sariling lupain. Yun po. Okay na po. Ito. Number 7. Narito ako'y maglalagay ng isang espiritu sa kanya ay narinig kaingay. Diba? Tama nga. Ay, bali, doon po sa ating binasa. Ito nga po si Haring Ezekias ay, kumbaga, minamaliit o kung bagong hari, bagong
nanunungkulan bilang hari, ay gano'n na lamang siyang parang ini-small siya ng kabilang kaharian na isuko sa kanila yung kanilang kaharian dahil hindi naman kayang ipagtanggol ni Haring Ezekias ang kanyang nasasakupan o ang kanyang kaharian. Pero si Haring Ezekias ay nagtiwala ng lubos sa ating Panginoon na alam niya na siya una-una ay apo ni Haring David na kumbaga napamanaan siya ng mga pananampalataya at ito po yung kanyang sumunod po siya sa mga mga naipangaral ni David sa kanya na bilang isang hari ay kailangan manindigan siya sa kanyang sarili. At yun nga po, hindi po siya nagpatinag sa hari ng Assyria na nambubuli sa kanya o nagbabanta sa kanyang kakayanan. Kaya patuloy siyang lumaban, patuloy niyang pinagpanindigan yung kanyang bilang pagkahari. Kaya ang Panginoon sa kanya ay gumabay, nag-ingat po sa kanya ang Panginoon dahil alam ng Panginoon kung paano niya bigyan ng saklolo o bigyan ng kung paano niya ipagtanggol yung mga mananampalataya na nananalig sa kanya at gawa ng siyempre hindi naman pababayaan ng Panginoon kasi andyan lagi ano man ang kinakaharap ng isang mananampalataya, ang Panginoon ang siyang higit na nakakaalam kung ano ang karapat-dapat na gawin ng ating kapasyahan para doon sa mga kung paano niya ipagtanggol ang mga naniniwala sa kanya, sumasampalataya at nananalig. At walang ibang inaasahan kundi ang ating Panginoon. Kaya tayo man din, hindi lang po yan ang mga halimbawa po dito sa Bible na kung saan ay kumbaga binabaliwala po ang Panginoon como tayo, sabi nga, tayo sumasamba sa isang Diyos, pero yung iba merong na Diyos. Pero tayo na naniniwala na may isang Diyos at sa tunay na Diyos, ang Panginoon ang siyang nag-iingat po sa atin. Kung gugunitain po natin si Haring David, o si Daniel ba gayon yung andun sa, dinala sa kulungan ng mga leon. Kung saan, dapat sana ipapatayin siya o ipapakain sa leon. Dahil si David ay sumasampalataya nga sa ating Panginoon at hindi siya nakikiisa ron sa mga sanlibutan, ay naitapon siya ron sa kulungan ng mga leon at ipakain. Pero anong nangyari? Hindi siya ginalaw. Hindi siya ginalaw dahil ang Panginoon ay nag-ingat sa kanya. Dahil ang Panginoon ay kumilos sa buhay niya. Ganon din doon sa tatlong hindi sumamba o hindi yumuko doon sa Diyos-Diyusang pinasasamba sa kanila. Yung halimbawa ni Sister Tess tayo noong isang gabi. Ito naman ay susunugin doon sa horno. Yung tatlo na yon ay si Abednego yung isa ron eh. Shadrach, Meshach ba yun? At si Abednego. Yun. Itinapon nga sila ron para sunugin. Pero nagtaka yung bakit hindi sila nasusunog eh. Ganun po kumilos yung Panginoon noong mga panahon na yon. Hindi lang po noong mga panahon na yon. Kasi alam po natin na tayo rin ngayon ay hindi natin alam na sa mga dinaranas nating mga pagsubok, hindi natin alam na kumikilos pala yung Panginoon, hindi natin alam. Akala natin
dahil sa galing natin, akala natin dahil sa tayo yung kumilos, pero hindi. Iginaid tayo ng Panginoon. Noong mga panahon na ang mga Israelita ay naglalakbay sa disyerto, nabanggit sa akin ni Sister Eva to eh. Yung, siyempre katanghalian ng tapat, sila naglalakbay, wala silang nililiman. Pero ang Panginoon, merong ulap na nagkuhan sa kanila habang naglalakbay sila sa mga oras na paglalakbay nila kainitan. Pero ang Panginoon nagkuhan ng ulap para sila ay maliliman. Milyon yun ha, milyon yung daang libo o milyon yung mga naglalakbay na yun. Napagdat na alam na sa paglalakbay nila, pagod sila pero hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain, pero ang Panginoon magpapaulan ng mana. Oh. Walang tubig pero meron tubig pero hindi po pwedeng inumin. Pero dahil sa isang puno na merong isang sanga na pinapitas kay Moises, idinaw daw dun sa tubig nainom yung tubig. Gaano pa imposible yung mga ginagawa ng Panginoon? Ganyan po ang pagkalinga po ng Panginoon sa atin. Bagamat tayo, mga naniniwala sa ating Panginoon, mga mananampalataya, dumaan man tayo sa pagsubok, ay andyan yung kanyang paggabay o pag-iingat. Na inihanda po niya tayo. Kung tayo po ay patuloy na mananampalataya, patuloy na ang ating pong Panginoon ang siya nating magiging kanlungan, sabi nga, kanlungan sa kabagabagan. Ang Panginoon po natin ang siyang ating magiging kalinga. At siya rin po yung kanlungan na matibay, siya rin po yung kalinga na sigurado, siya po yung kalinga na malakas, at wala pong ibang makapagdiligtas kundi ang ating pong Panginoon. May mga verses po rito na dito po sa verse 1 ng Awit, chapter 91, sabi nga po rito, siyang tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Sino ba yung tinutukoy na makapangyarihan sa lahat? Yung pong ating Panginoon. Wala pong ibang meron maliban lang kung sabi nga, minsan kasi yung mga sanlibutan, minsan kasi yung ibang tao, pagka yung makasanlibutan ka, naniniwala kang kaya naman ako nakarating sa ganitong katayuan ko dahil sa pagsisikap ko Meron kasi mga ganong paniniwala na kung hindi ako nagtiyaga, nagsikap. Pero hindi nila alam kung sino ba yung nagbigay sa'yo ng lakas, sino ba yung nagbigay sa'yo ng buhay, sino ba yung nagbigay sa'yo ng katalinuhan. Dapat yun ang isipin po natin. Kung talaga pong ipapahayag po ng Panginoon yung sa sarili niya, yung mga ganon, may isip niya na kaya pala ako kaya ako pala naranasan, kaya pala nagtagumpay ako dahil sa Panginoon. Dito po sa Awit, sa verse 2, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan, sa aking katibayan, at aking katibayan ang Diyos ko ang siyang aking tinitiwalaan. Kaya tayo po, wala naman po tayong ibang pagtitiwalaan at wala po tayong ibang inaasahan kundi ang ating Panginoon. Tama po na minsan dumanas man tayo ng mga kabigatan sa buhay o mga naranasan po natin yung mga akala po natin wala na solusyon doon sa ating problema. Pero kung tayo po'y lalapit, kung tayo po'y kung sasabihin po natin sa ating Panginoon yung ating mga problema o tayo magdadasal sa Kanya at magtitiwala, walang imposibleng hindi na ibibigay sa atin ng Panginoon kung ano yung ating nararanasan. At dito po sa verse 5,
ikaw ay hindi dapat matakot o ikaw ay hindi matatakot ni kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Masyado pong malalim yung sinabi po rito na kakilabutan sa gabi. Ibig sabihin lang po nito, gabi man o araw, ay tayo po ay ligtas kung tayo po ay patuloy na sasampalataya po sa ating Panginoon. Kasi alam naman po natin, pagkagising pa lang natin o kahit na ikay nagpapahinga, kung talagang darating sa iyong kapahamakan, mapapahamak ka. Oh. Pero dumating man yon, kapahamakan, pero tayo po ay hindi hindi mapipinsala. Naalala ko nga po nung isang bumagyo. Kung natatandaan niyo po si Brother Hinaro. Bumagyo po, bumagsak yung niyog dun sa kanyang bahay. Dapat po talaga yung bahay nila, pero sila po nakahiga po dun sa loob. Walang nasaktan. Andun po sila lahat Nakahiga po sila Sama-sama po sila sa isang bahay. Pero bumagsak yung isang niyog, bagsak po yung bahay nila. Pero yung wala po sila nasaktan doon. Yung kabutihan talaga ng Panginoon. Isang patunay po yun na ang nag-ingat po sa kanila ay ang Panginoon. Kaya napakasarap purihin ng Panginoon sa mga ginagawa niya, sa mga pagliligtas niya sa atin. At hindi lang po yan marami po nagpapatotoo rito sa atin na talagang minsan sa bingit ng kamatayan talaga ay kumikilos ang Panginoon. Maging sa kahirapan ng buhay, ang nag-aangat ang Panginoon sa atin. Kahit na ikay lubog na sa bisyo, pero pagka bumalik ka sa Panginoon, lilinisin ka niya, babaguhin ka niya. Maging ang kaisipan natin na masama, pagka tayo nalumbalik sa Panginoon, babaguhin niya ito. Gagawin niyang hanggang sa ito ay maging banal. Hindi naman siguro bigla, pero alam ko, pag kumilos ang Panginoon, walang imposible. Yung isa pa yung mga binanggit nga ni Sister Rica kanina. Doon lang pa natin papupurihan ng Panginoon sa mga pagpapala niya. Mas magandang papurihan ng Panginoon sa lahat ng oras, maging ito man ay maging tayo man ay humaharap sa pagsubok o sa anumang bagay ng ating buhay. Kailangan araw-araw pagkagising pa lang, nagpapasalamat na rin tayo. Ang ating Diyos ay malakas. 1,000 ay nabuwal sa inyong siping, sabi. At 1,000 sa inyong kanan, ngunit hindi lalapit sa inyo. Magkamatayan man, sabi. Magkamatayan man siguro, sabi. Kasi merong kwento po nga rito sa Bible na isang araw, nung po nagpahid po ng dugo sa mga pinto yung kung naalala po ninyo yung isang kwento. Para yung nagkatay sila ng tupa, tapos yung dugo ay pinahid sa mga pintuan para yung anghel ng Panginoon na darating para lipulin yung mga masasama. Ngayon, yun yung ginawa nilang tanda para ito'y yun po yung pagsunod po sa Panginoon utos po ito ng Panginoon. Dumating man yung ganong pagkakataon na 1,000 man yung mamatay. Pero kung ikaw ay naniniwala sa Panginoon at sumusunod sa kanyang mga lituntunin, sa kanyang utos, walang anumang mangyayari sa iyo. Yung kahit magkamatayan man sila dyan, ay ikay ligtas. Katulad dito sa verse 9 and 10, ganito po sabi, sapagkat ikaw, O Panginoon, ang aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan ng iyong tahanan. Verse 10, walang kasamaang mangyayari sa iyo, ni anumang salot na lalapit sa iyong tolda. Kaya, yun po ang isang maaari po natin panghawakan
na sa pagdating po ng mga kabagabagan sa ating buhay at anuman, sabi nga, kahit nasabihin nating lugmok na tayo, pero sabi ko nga kanina, kung gusto na natin magbago o kung gusto natin talagang mapagtagumpayan yan, walang ibang magbibigay ng lakas ng loob sa atin kundi ang ating Panginoon. Kundi ang ating Diyos na sumunod lang po tayo at huwag po tayong gagawa ng anumang bagay na sasama po natin sa paningin ng ating Panginoon. Dumating man sa atin ang mga kabagabagan, ituon po natin ang ating isip sa mga ginawa po ng Panginoon simula po nung po tayo'y una pa lang o nung wala pa tayo sa ating pananampalataya o wala pa tayo dito sa denominasyon ng ating sinasambahan ngayon. Kasi alam ko nung bago pa tayo dumating dito, may mga pagsubok na rin dumating sa atin. Kaya hindi nakapagtataka o may mga pinagdaanan tayo noong mga panahon na yon na hindi natin malugos maisip bakit tayo nagtagumpay at bakit tayo narito ngayon. Maaaring ito'y kalooban ng Panginoon na tayo makarating dito at lubusan natin siyang makilala at sa pagkakataon nga ito ay magamit tayo sa pagpapalaganap ng kanyang salita, magamit tayo bilang tagapaglingkod, magamit tayo para ma-share natin kung ano yung talent na ibinigay sa atin o yung mga skill na ibinigay sa atin. Magamit natin dito sa pagpapalago ng iglesia ng ating Panginoon. At ang kinin po natin dito po sa huli, ang kinin po natin ang kanyang mga salita na may mga pangako, bagamat hindi po okay lang po na ito po yung ating maging isa sa nagpapalakas ng loob natin na gumanap sa mga tungkulin na nakaatas po sa atin. Alalahanin po natin yung kanyang mga pangako na tayo rin naman po yung mananagalan nito pagdating ng araw. Hindi naman po yung iba. Bagamat tayo lang po yung gagamitin ng ating Panginoon para yung iba naman ay may mabahagihan na natin ng kanyang salita. Kaya patuloy lang po tayo mga kapatid at patuloy po tayong magsilbi, maglingkod sa ating Panginoon kung ano po yung kakayanan po natin. Huwag po natin ipagdadamot ito at huwag po nating isipin na tayo napapagod, tayo ay ako na naman, ay may gawain na naman. Huwag po tayong susuko dahil ito lahat ng bagay na pinagpapapagalan natin sa ating sa ating Panginoon. Lahat po ito, tayo po yung mananagalan. At wala naman pong ibang dapat gawin, kundi ito nga po yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa umagang ito at nawa po ay nakapagbigay po ako ng encouragement po sa bawat isa. At salamat po sa pagkakataon. Sa Diyos po ang kapurihan. At purihin po natin ang Panginoon, palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming po salamat.